Puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dala ko po tayo sa prayer request. Meron ditong prayer request. Complete healing ni Grace Lagrimas sa UTI. Meron pong additional bang prayer request? Meron po bang pag-pray natin sa Panginoon dyan? Kung meron pong prayer request, makasama natin. Wala na po, tayo po nalangin po sa Panginoon. Praise God, ang pagpalang Ama at mga pangyarihan sa lahat. Lord, hallelujah, Lord God of Israel, si Grace, Panginoon, Lagrimas na mayroon pong naramdaman sa UTI, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na mahimala, Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya niya po, Panginoon. Lord, hallelujah, pagalingin siya po, Panginoon. Sa iyong banal na dugo po, Panginoon. Sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Hallelujah! By your stripe, there is healing. By your stripe, there is deliverance and miracle po, Panginoon. Dahil kang sabi, Panginoon, Lord, sa Isaiah 53 verse 4, verse 5, Panginoon, you are wounded for transgression. You are bruised of our iniquity, the chastisement of our peace was upon thee. By your stripe, we are held. O God, sa iyo mga sugat, sa iyo mga latay, nagsigaling na kami, Panginoon. Lumayas na magkaramdaman in Jesus' name. Amin po, Panginoon, deklara kagaling kalakasan sa bawat isa. Agad, hallelujah! O God Almighty, Lord God, in Jesus' name. Ang bawat isa, bless you po, Panginoon, Lord. Alisin mga sagabalan lamang in Jesus' name. Alisin mga balakiban in Jesus' name. Hallelujah! Let your Shekinah glory dwell upon this place in the name of Jesus. Purihin ang wala din yung pangalan, Panginoon. You are the one give peace. You are the one satisfy our souls, O Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord God of Israel, hallelujah. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Adonai, in Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah, Lord. Yahweh, hallelujah. Lord, in Jesus' name, God help us in Jesus' name. Amen and amen. God bless everybody. Amen and amen. Hallelujah. Everybody shout, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Makaupo tayo, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating pong celebration last Sunday ng hapon at ng umaga mayroong dedication at sa hapon yun pong ating pong dinap na celebration. Salamat po sa Panginoon at puno po tayo ng pagpapala at marami pong mga kalala-dumalo. Praise God. Salamat po sa inyo mga pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Palabanan ng ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Praise God! At upuan ng mga tatay ay kaunti lang. Praise God! Puri ng Panginoon at salamat sa Panginoon ang dami pong dumating ng mga giveaway. Praise God! Ay surprise na marami pong giveaway nung ating pong Thanksgiving. Puno-puno ng giveaway at sa hallelujah, ang iba ay hindi ko nagsasabi na kailangan binigay. Pero praise God, and God will give them a return of blessing. Dahil sabi ng Panginoon, I give and it shall be given. Good measure, praise God, running over. The measure that you give, it shall be measured to you again. Ayon po sa Luke chapter 6 verse 28. Kaya kapag ikaw ay mapagbigay, ay bibigyan ka ng Panginoon. At sabi po sa Proverbs 11 verse 25, the liberal soul shall be made perfect. Sa Tagalog pa, ang makapagbigay na kaluluwa ay payamanin po ng Panginoon. Ulit, amen ba? Puri natin Panginoon, kapag mapagbigay ka, payamanin ka ng Panginoon. Bigyan ka ng magalingan, kalusugan ng Panginoon. Amen? So our topic today ay ang bread of life. This last week na ating pong 2024, next week ay 2025 na. So, kailangan matanggap natin ang bread of life. Amen ba? Amen ba? Matanggap natin ang pagkain ng buhay o tinapay ng buhay. Walang iba ang ating Panginoon. Ang sabi po sa mga kasulatan, okay, sinabi po sa John chapter 6, verse 35, anong sabi ng Panginoon? Jesus said unto them, at sinabi po ng Panginoon sa kanila, I am the bread of life.
Ako ang tinapay ng buhay. He that cometh to me shall never hunger. Ang lumalapit sa Panginoon ay hindi magugutom. Matindi pa nga ng Panginoon. Kapag lumapit ka sa Kanya, hindi ka gugutomin niya. And he that believeth on me shall never thirst. Ang naniniwala sa Kanya ay hindi na mauhaw. So, pinalakay natin yung nakaraan na mensahe po ng ating bagong anniversary ay ang tungkol po sa buhay na tubig. Ngayon po ang tinatalakay natin ngayon ang tinapay ng buhay. Ano ba? Ang sabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. So sa Exodus chapter 8 verse 14 na kinausap ng Diyos si Moses, ang sabi niya, and God said unto Moses, at sinabi ng Diyos kay Moses na lingkod niya bilang namumuno po sa bayan ng Israel. Ang sabi ni Moses, ano ang pangalan mo? Ang sabi ng Diyos, I am that I am. And he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. At sinabi niya, kapag katanungin ka ng bayan, ay sasabihin mo sa kanila, ako nga, at siya nga. Na sinasabi ko sa inyo, na inutusan ka na ako nga. So, siya ang inutusan, siya ang ipinadala na si ako nga. Bakit ang ibig sabihin ang ako nga? Ibig sabihin, siya ang may-ari ng buhay natin. Siya ang may lalang sa lahat ng mga bagay. Siya ang nagbigay sa atin ng kagalingan at kalakasan. Kaya sinabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was life. Sa verse 3, and without Him, there was anything made that was made. Kung wala siya, walang nalaan sa lahat ng mga bagay. So, siya po ang Diyos ni Moses na kinausap at siya ang Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang diwaga o ang misteryo. Puri ng Panginoon na pakilang Diyos, bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po ang nakikinig ng iyong salita. Bless niyo po, hallelujah, ang naniwala sa iyong mga salita. Bless niyo po, Panginoon, Lord, o gaan na ang nagpatuloy sa iyong mga salita. Dahil ang nagpapatuloy sa iyong mga salita, yan ang iyong mga kawan o tupa po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan po, Panginoon Jesus. Lord God of Israel, Yahweh Adonai, Israel, in Jesus' name. Amen and amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ. Amen and amen. So kinakailangan maunawaan natin na siya nga ang bread of life. Kung siya ang tinapay ng buhay, kailangan natin ang tinapay ng Panginoon ng buhay. Para magkaroon tayo ng buhay, kailangan natin ang Panginoon. Kung nagugutom ka, ay magkaroon ka ng tinapay ng buhay. So, nung ating celebration ay salamat sa Panginoon, nagdala kayo, salamat sa Panginoon, pinasaya tayo, salamat sa Panginoon, binusog tayo, salamat sa Panginoon, pinaligaya tayo ng Panginoon, salamat sa Panginoon, na siya ang mabinigay sa atin ang buhay! Ang Panginoon, hallelujah, Lord to God, hallelujah, hallelujah. So, ating pong topic ng theme ng ating pong Thanksgiving ay the mystery of the kingdom of heaven. I hope naunawaan natin po. So, ang ating po ngayong mga paksa ay bread of life. Ang tinapay ng buhay. So, si Jesus Christ, siya ang tinapay ng buhay. Siya ako nga. Kaya sinasabi niya sa John 8 verse 24, if you will believe that I am He, ye shall die in your sins. So John chapter 8 verse 24. Kapag hindi tayo naniniwala na siya nga, siya I am. Siya ako
Lalo nga, mamatay po tayo sa ating mga kasalanan. So, mismo, saan sinabi ng Panginoon na siya nga, si ako nga, na pinakusap ni Moses, walang ibang Diyos. Ibig sabihin, walang ibang Diyos, kundi siya nga. Mayroon lamang isang Diyos, Adonai Echad, isang Diyos. Kaya dito nagirami sa altar, may bago po na, ibig sabihin, mayroon lamang isang trono sa langit. Ayon po sa Revelation chapter 4, verse 2. There's only one throne. Hindi po dalawang trono, hindi po tatlong trono, isang trono dahil kasalang ang Diyos. Hindi po rin natin ang ating Panginoon. Siya ang buhay! Na tinapay ang buhay na ating pong tanggapin! Purihin ang ating Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Tanggapin natin ang tinapay ng buhay. Kapag wala kang tinapay ng buhay, wala kang buhay. Lagi kang gugutom, lagi kang mauhaw, lagi kang naghahanap. Kapag naghahanap ka pa, ibig sabihin, wala ka pang tinapay ng buhay. Kung ikaw nauhaw, hindi mo pa natanggap ang nagbigay sa iyo ng buhay, na kagalingan at kalakasan, katiwasayan. Matagpuan lamang kay Jesus Christ. Inubuhin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pinakain ng Panginoon ang 500 mga kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at mga anak. No, 5,000 pala, hindi pa 5,000. Hindi pa kasama yun. 5,000. Hindi pa kasama eh. So, napakain niya sa nag-multiply ang 5 tinapay at 2 isda. Nag-multiply. Dahil sa panalangin, dahil siya ang bread of life. Nagpapatunay na siya ang bread of life, he can able to multiply the bread. Kaya niya paramihin dahil siya nga ang bread of life. Ibabuhin na ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kung ikaw may pangailangan, kailangan mo lumapit sa Jesus Christ. Dahil siya ang bread of life. Hallelujah! Hallelujah! Material man and spiritual, kailangan mo ang bread of life. Amen. Ngayon, papasok tayo sa bagong taon. Ang bagong taon ay maraming mga celebration. Nakatapos lang celebration natin sa Thanksgiving natin sa Panginoon. Praise God. Kapag Thanksgiving, pagpapasalamat ka sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagbibigay. Praise God. Salamat po sa inyo. Pag-suportahin po rin natin ang Panginoon. God will bless you more. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, praise God. You will amaze the blessing, the life that God give us kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Yan ang sabi ng Panginoon, lalapit lang tayo sa Kanya. At kung naniniwala ka, hindi ka na mauhaw. Hindi ka na magugutom, puri natin ang Panginoon. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauhaw. At kailangan lang ay lumapit sa Kanya. He that cometh after Him shall never hunger and thirst. Yan po ang pangako ng Panginoon. So yung mga tao, sabi nila, matindi ito. 5 tinapay na 2 isda. Pinakain ng 1,000. Hindi lang ang 5,000, kundi higit pa dahil hindi pa kasama ang mga babae at mga kabataan. Sino ba nakagawa yan ng 5 tinapay at 2 isda na pakain ng 1,000? Ang Panginoon lang. Ibig sabihin, siya lang ang may-ari ng buhay mo. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Without Him, there was anything made that was made. Kung wala siya, walang nilalang. Kung wala siya, ayun po, sa John chapter 1, verse 3. Without Him, there was anything made that was made. Wala pong nilalang kung wala siya. Kaya, ang pagkain na pinakain natin ngayon, yan ang tinapay na sa atin po apat papasya pagpipili. Dito po. Mayroon po tayong ilustrasyon.
ultra process. Makapagsasabi ka, ano ba ang pagkain o food na may ultra process? Ano ibig sabihin ng ultra process? Sobrang pagpuproseso. Ano ba ang sobrang pagpuproseso? Yan ang pagkain ngayon. Mabuti ba yan ang ultra process? At ayon po sa pagsasiyasat ko, sabi po ni Google, ano sabi niya? Processed food can contain preservatives. Processed food contain preservatives. Ang sobrang pagproseso ng pagkain ay may mga preservative. Ano ibig sabihin preservative? Parang hindi mabulok, lalagyan ng pang-preserva. Para ba sa tao, parang hindi mangangamoy, lalagyan ng formalin. Hindi ba? Para hindi mabulok ang isda, mayroon pong preservative. Para hindi mabulok ang anumang mga nakikita at nakakanininda, nilagyan ng preservative. Kaya mayroong processed foods. Ang sabi dyan, ang mga processed food, it is artificial coloring. Ang artificial coloring, masama sa katawan niya. Hello? Ang processed food, there is a chemical flavoring. Kapag may chemical flavoring, masama rin sa katawan. Mayroong texturing agent, pang-texture para po gumanda tingnan. Ang other chemical at iba pang mga chemicals, ang processed foods are not listed on the label. So, may nilagay dyan sa mga paninda, hindi lahat yan mga chemical isusulat nila dahil mabuting sila. Di ba? So, hindi maganda po ang processed food, ang sobrang pagpuproseso. Dahil ang sabi dyan, eating lots of ultra-processed food, ang pagkain ng sobra na prosesong pagkain, ano dyan? Increase your risk of disease. Risk, ibig sabihin mapanganib ang iyong pagkatao ng katawan at maglikha ng disease, karamdaman. At hindi lamang dyan, it affects your mental health. Pati ang iyong pag-iisip. And then, increase your risk of an early death. Maaga ka pang mamahinga. So marami na pong gagamitin pa sana ng Diyos dahil lagi pinakain at iniinom ang processed food, processed drink. Maaga pong namatay. Dahil ang karamihan ng sakit ngayon, sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit na diabetes, nakakainis, matatamis. Ang mahilig kang matatamis ay magkaroon ka ng itis, diabetes. Hindi ba? Marami po. Yung kasama ng pastor, bagong maaga pa, magaling mangaral, committed mangaral, ay mahilig uminom ng processed na drink, hindi siya palagay kapag hindi siya makainom ng processed drink. Walang iba, yung ayaw kong mananiraman, pero hindi. Maaga siya namatay dahil sakit ng diabetes. So yun po. Ayaw kong magbigkas ng mga pangalan ng mga product dahil naka-live tayo. Pero kailangan natin po, malalaman natin ang katotohanan. Purin natin ang pahin, palakman natin ang ating pahin. Amen ba? Hallelujah! Kailangan natin malalaman ang katotohanan. Ang mga process po ay hindi maganda sa katawan. Sino nagsabi yan? Ang Google mismo. Bakit sinabi yan? Nagbigay ng babala po sa atin para maging malusog ang ating katawan. Ano ang processed food? Ano ba ang processed food?
mga pagkain na nakalagay na sa plastic, sa buti, sa lata. Nung nakaraang araw ng Biyernes, sabi ni Mrs. Mahal, bibili ka na ng gatas kasi parang nasimula ako. Bumili lang ako, wala akong mabiling maliit. Malaki lang eh. Eh, pag binuksan mo yan, tinakailang inumin mo lahat nung ininom. Naghati kami, mas marami lang sa akin ako nung ininom ko. Sakit ang ulo ko, sabi ko, hindi ako makatulog. Marami talagang process na iniinom. Halos hindi ako makatulog. Makatapos, hilong-hilong ako. Marami talaga. So yun po ang epekto. Kapag nasobrahan at process food talaga, madali kang mamahalin. Sabi na kailangan natin ang mag-ingat at magtimpi sa ating sarili. Masabi ng timpi. Magkaroon ka ng pasensya. Magkaroon ka ng pag-self-control. Pinipuri natin ang ating Panginoon. Kailangan natin ng self-control. Kung minsan nanghihinayan tayo dahil makapanis, pero huwag natin panghihinayan dahil pati ang ating katawan ay masisira. Ano sinabi ng Panginoon? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. Knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Kung sino man ang nagsisira sa templo ng Panginoon, siya sisirain. Hindi sabihin, dahil sinisira mo ang templo ng Panginoon, dahil ay hindi mo ingatan ang iyong sarili. Hayaan ka ng Diyos na masisira. Kaya huwag natin sisigilan ng Diyos, huwag natin sisigilan, bakit ingatan mo ako ng Diyos? Hindi ka nag-ingat sa iyong sarili! Hello! Puri natin ang Panginoon. Kailangan mag-ingat tayo sa ating sarili. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Ano ba? Hello! Another po, advertisement. Ano sabi po? Ang sabi, ang whole food, saan mo hanapin? Whole food or versus processed food? Saan ang gusto mo? Pagkain ng sayong pagkain o prosesong pagkain? So, ang prosesong pagkain ay masama sa katawan. Yan sinasabi X, kaya may X eh. May X, ibig sabihin, mayroon siyang low nutrients, vitamin and mineral. Ayaw ko maninira, kinuha ko naman yan. Mga kapatid, sa Google eh. Oo. Baka sabihin na si Pastor, naninira doon, kinuha ko lang yung sisigilin sila dyan. O, yan yung sinasabi ko eh. O, yan po. Ayan sinabi niya, low nutrition at vitamins and mineral. Walang mahina yun. At high sodium or sugar. So, mataas ang sodium at mataas ang sugar, yung inumin nila. O, high additive and preservative. You feel less full and compared to the whole food. So, sa paramdaman parang hindi naman nabubusog. Bless ka lang full. Ibig sabihin, parang gusto mo pa rin. Dito mga processed food, parang hindi ka nabusog. Gusto mo pa rin. Your appetite at craving, naghahanap. No? So, ang processed food po, sabi ng Google, masama at maaga kang mamahina. So, kailangan natin ng whole food, ibig sabihin buong pagkain ng sariwa, kailangan natin ng sariwang gulay, sariwang kamuti, ano ba ng sariwa? Kasi there is full of nutrients, vitamin and mineral, at disease preventive, maiwasan ang sakit. At mayroon pong function sa ating katawan, at mayroon pong high volume of food. Ang sariwa. Kung gusto maging sariwa ang iyong katawan, lagi kang masigla, malakas. Ano kakainin natin? Sariwang pagkain. Lahat mo sabi, sariwang pagkain. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Si Jesus Christ ang bread of life. Kailangan natin ang bread ni Jesus Christ. Ay ba, ayaw ko naman magsamba doon na ako makinig doon sa
dyan sa television, dyan sa ano. Paano sa iwa yan? Kaya pupunta ka na sa church ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, I was glad when He said it to me, let us go into the house of the Lord. At sabi nga sa Psalms 122, hindi mo alam kung bagong gising lang yan, mga dyan yung sampad mo. Kailangan mo talaga ay lumapit sa Panginoon. Amen ba? Huwag ka nang manood dahil yan ay para lamang yan sa mga kailangan ng mga emergency, kailangan sa mga malalayo. Kaya tayo ay narito sa malapit. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kung gusto natin palangit, kinakailangan tayo makamantaman. Kinakailangan maging masikap ko tayo sa ating Panginoon. Lord, maging masikap ako. Huwag ko ba taman-taman? Hallelujah! Huwag ko ba talong-tolong? Kinakailangan gising. Lahat na sabi, huy gising! Hallelujah! Hallelujah! Pero kapag lagi kang kumain ng processed food, gusto mo palaging matulog. Totoo yan. Kapag mahilig kang kumain ng processed food, gusto mo palaging matulog. Ang sarap matulog. Yan po. Pero kapag kumain ka palagi ng sariwang pagkain, gusto mo palaging gising. Kasi sariwa po. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Si Jesus Christ ang bread of life. Kailangan mo ang bread of life si Jesus Christ. Kaya ang turong Jesus Christ ay totoo. Hindi lamang kwentong barbero. Kinakailan totoo talaga po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Salamat sa inyong pakikinig. Lahat masabi, salamat sa inyong pakikinig. Wala po natin Panginoon. Kapag ikaw nakikinig, anak ka ng Diyos. At hindi ka nakikinig, hindi ka anak ng Diyos. Dahil sinabi sa John 10 verse 27, my sheep hear my voice and they will follow me. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag tupa ka ng Panginoon, makinig ka sa Kanya at susunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Hindi ko sinasabi yun, no? Sinabi ng Panginoon. Ayun na, advertisement tayo. Grabe naman, advertisement pa sa pastor. Yan ay nakakalatin yan! Ayan ba? Hallelujah! Ang gamot sa taong nakakalimot? Ano ba ito ka? Paalalahanan. Panginoon, hallelujah. Amen! So, yan ang kailangan natin. Lagi naman yung pinaalala ni Pastor. Makakalimot lang kayo, palalahanan niya. Oo. Pinaalalahanan ko. Yan ang tayo dito, prosperate naman. Hindi ba sinabi ko yan? Pagkatapos na magsimba, mamaya-maya, ganda naman, ito ba naman prosperate? Kasi masarap na kayo. Walang lasa yan ng tubig. Gusto palagi yan na prosperate matamis. Tinalakay natin yung nakaraan ang living water. Ngayon pong pagkain. Di ba? Kung gusto niyo pang gagamitin ka pa ng Panginoon, makinig ka sa salita ng Panginoon. Sundin mo ang salita ng Panginoon. Amen. Bapurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen. Okay? Okay ba? Nandiyan na kayo? Are you ready? Palapala sa ating Panginoon. Praise God. Advertising lang yun. Hindi na kinakailangan makinig kayo sa advertising ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. Ayon po sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, ang sabi po ng Panginoon, and He humbled thee, pinapakumbaba kita, and suffered thee to poor. Ibig sabihin, para magpakumbaba ka, gusto ng Panginoon, gugutumin pa. Paano gugutumin? Mag-ayuno ka. Kasi kapag busog ka, gusto mo matulog. Tinatamad ka. Kaya pinapahintulot ng Panginoon na gugutumin po tayo. O sino pong nagugutom yan? Nagpakumbaba ka. Kapag busog ka, ayaw mo na makinig, gusto mong matulog nila. Sabi ni Satanas, sige, matulog ka na lang. Yan naman, ulit naman ito ulit pastor yun. Di ba? Pinansabi ng Panginoon, ang nagugutom ay tandayan na pinapakumbaba ng pinahintulutan ng Panginoon magutom po tayo. Kaya kuminsan kinakailangan tayo mag-ayuno para ay magpakumbaba tayo sa Panginoon tayo magmamalaki. Ay sabi niya, and feed thee with manna which thou knowest not. So,
Nung sila'y nagugutom, ang Diyos ay nagpakain sila, pinakain sila ng manna from heaven. It is not an ordinary food, it is the food of heaven. Pagkain pala sa langit ang manna, pero po, ang mga Israelita, hindi po marunong magpasalamat. Alam niyo po, kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoon, ay hindi ko nalugod ang Panginoon. Hello? If you are not willing to give thanks to the Lord, God will not be like Him. Dahil sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, in everything, give thanks, for it is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang lahat ng mga bagay kailangan pasalamatan sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kapag nakatanggap ka, nandito ka, pasalamat ka sa Panginoon. Ayaw ko naman yan. Basura lang yan. Grabe ka naman. Basura lang yan. Pero pinaghirapan niya yung kapatid yan. Hello? Yan ang nakain mo eh. Yung sinasabi, basura lang. Pero, pasalamatan mo sa Panginoon. Matanggap niya. May pasalamatan na natin Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Yan ang gusto ko ng Panginoon. Marunong tayong pasalamat. Kaya ginugutom sila para mapakuha. Oh, ang sabi dyan, neither did thy father know, hindi nila nalaman ang pagkain, that they might make thee know that man doth not live by bread only, but every word that proceeded out of the mouth of the Lord doth man live. Hindi lang ang tao mabuhay sa pagkain, sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. Kailangan mo ang salita ng Panginoon, kaibigan. Kailangan mo salita ng Panginoon. Kailangan makinig sa salita ng Panginoon. Kailangan magsamba sa Panginoon. Kailangan magbabasadi. Kailangan magbasa ng salita ng Panginoon. Makainin mo salita ng Panginoon para po tayo ay malusog ang ating kaluluwa. Hindi lamang sa materyal na bagay para maging malusog ang ating kaluluwa. Makinig ka sa salita ng Panginoon at maging malusog ang ating kaluluwa. Pati ang ating katawan ay maging malusog. Purihin natin ang Panginoon. But your body will be healthy and your soul will be healthy. Amen? Yun po. Ibig sabihin, pinakain sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kumuha kayo ng mana, dahil magpaulan ako ng mana, para lang sa pagkain nyo sa araw na yun. Sa araw na yun. Ang ginawa ng iba, ako baka magutom tayo. Baka wala nang ulan. Wala nang mana. Mag-imbak tayo ng maraming mana. Nilagay nila sa amigo. Pagkakawin talaga. Nimbak nila. Nung inambak nila, ang sabi ng kahit, kumuha lang sila pagkain sa araw na yun. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Matthew chapter 6 verse 9 to 13, sabi namin, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. So ang Panginoon ay magpakain araw-araw. Amen? Araw-araw pakain ang ginawa nila ay nag-iipon ng marami. Kinabukasan ng tinignan, nabulok na. Hindi na sariwa. Dahil hindi processed food yun, sariwa yun. Pero kung processed food yun, may chemical yun, kinabukasan, mayroon pa rin. Mayroon ka pa rin mana. Dahil sariwa yun, kinabukasan, bulok na. Sabi, bulok na. Ganun po ang mga sariwa, kinabukasan, bulok na. Kapag processed food, ay, akala mo sariwa, tingnan mo sariwa pa rin, pero kargado ng chemical. Kailangan natin ang sariwa. Kailangan natin sundin ng Panginoon. Huwag kang mag-imbak ng anumang pagkain. Kasi sinabi ng Panginoon, araw-araw ipunin mo. Araw-araw kang trabaho. Araw-araw kang gumawa. Araw-araw kang magluto. Araw-araw kang magtalim. Araw-araw kang magtatrabaho. Araw-araw kang manalangin. Araw-araw kang magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Yan ang ibig sabihin. Kasi kapag lipas na kayo, hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi naman lang, kasi meron. Yan mga mayaman, bakit? Magsanda ko, meron mo pagkain. Bakit? Bakit hindi na kailangan mga Diyos? Ay, mayroon akong pera kung may pangbugot ko. Kahit marami kang pera,
Hindi mo mabili ang kalusugan. Ang kalusugan sa Diyos lamang. Amen. Mabili mo ang lahat sa mundo. Hindi mo mabili ang buhay na walang hanggan. Sa Diyos mo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Ang buhay sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kumikita ko sa picture. Sabi ko, ang ganda ng mga kapatiran. Yung mga bata kasi nakilig sa salita ng Panginoon. Kapag hindi ka nakilig sa salita ng Panginoon, kukulungot at kukuluntoy. Kapag nakilig ka, sariwa ka pa rin. Sariwa ka pa hindi ako matanda. Yan ang sikreto. Ganyan spirit ka sa salita ng Panginoon. Amen! Sumunod ka sa salita ng Panginoon. Bakit ka pa rin? Di ba? Hello? Praise the Lord. Hello? Amen! Hallelujah! Glory to God! Puri natin ang Panginoon. Yan ang gusto ko sabi. Masaya ka! Amen! Pero kapag lagi ka malungkot, si Satanas pinatalungkot sa iyo. Di ba? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God. Alalahanin mo ang Panginoon. Nasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Alalahanin mo ang Panginoon. For it is He that gave thee power to get wealth. Ako ang nabigay sa iyo ng kapangyarihan upang kukunin ang kayamanan. Alalahanin mo. Sabi mo sa kanila, alalahanin mo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan kung ang kayamanan. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Di ba po? Pagkakaroon. Huwag mo sabihin, dahil sa lakas niya. Dahil sa lakas niya. Hindi sa lakas niya. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng lakas. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang kunin ang kayamanan. Magtrabaho ka, pero sa lakas ng Diyos. Ibig sabihin, siya ang buhay. So, ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo na ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang kunin ang kayamanan. Para ano? That they may establish His covenant upang itatag ang kanyang kautusan which He sware unto thy father as it is this day. Sa mga tuwid, pangako po ng Diyos yan na ang kanyang panata, ang kanyang pangako, ang kanyang pinagsumpaan ay maganap kung tayo po ay magtinag. Kung tayo po ay susunod sa Kanya. Ibig sabihin, siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang kunin ang kayamanan. Kapag nakinig ka sa salita ng Panginoon, you have power to get wealth in ba? Ayun, sa 2025, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan upang kunin ang kayamanan. Anong gusto mo kayamanan? Kayamanan sa mundo? O kayamanan sa langit? Ang kayamanan sa langit, ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Yan ang kayamanan sa mundo, malulungkot ka. Pero kayamanan sa pagkaloob sa iyo ng Panginoon, hindi ka malulungkot. O saan gusto mo? Kayamanan sa mundo, kayamanan sa Panginoon. Dahil sinabi po sa Proverbs chapter 10 verse 22. Proverbs chapter 10 verse 22, ang sinabi niya, the blessing of the Lord make it rich, and He added no sorrow in it. Sa ano pa, ang pagpapala kayamanan ng Panginoon ay ano? Ay hindi sa iyo nagbigay ng kalungkutan. Ngunit kapag bibigyan ka ng kayamanan ng mundo, puno po ng kalungkutan, puno po ng kapisan. Di ba? Bakit magkalungkutan ka? Tingnan mo yung mga arador. Mayaman na sila, nandun na sa rihas. Malungkot na sila, una na sila masaya. Ngunit sa banang huli, nandun na sa rihas. Salamat sa Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa rihas ng bakal ng kulungan. Dahil pinalaya ka ng Panginoon, binigyan ka ng Panginoon karapatan na magsisi. At ang Panginoon magbago sa iyong buhay. At siya, hallelujah, magbigay sa iyo ng kayamanan, hindi kayamanan ng kalungkutan, kundi kaligayahan. Purihin natin ang Panginoon. Hindi lang kaligayahan, kayamanan. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, kaligayahan at kayamanan. Amen? So, ang sikreto lang, mga kapatid, ay magpakumbaba ka sa Panginoon at may takot ka sa Kanya. Ano sabi? Ang sikreto para
tayo po ay lilinawa at bubuhay. Ano siya dito? Sa salita ng Panginoon. Ano salita ng Panginoon? Proverbs chapter 22, verse 4. Proverbs chapter 22, verse 4. Ano sabi dyan? By humility and fear of the Lord sa riches, honor, and life. Puri natin ang Panginoon. Kapag mayroon kang kababaan ng loob, may takot ka sa Diyos, hallelujah! Ang bibigyan ka ng kayamanan, karangalan, at buhay! Ang buhay sa Panginoon. Kasi siya ang bread of life ka. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! To establish His covenant, itatag ang iyong kautusan, ang kanyang kautusan, ang iyong kautusan man, kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Panginoon. Wala nang iba. Praise God. Wala nang iba po. So, ang sabi po sa Psalms 78, verse 24 and 25, and had rained down manna upon them to eat, and had given them of the kernel of heaven. So ang mana ay pagkain o kernel mula sa langit. Kernel. Mais mula sa langit. Kernel. Mana. At ang sabi dyan, sa verse 25, man did eat angels' food, he sent them meat to the food. So, ang pagkain na yun ng kernel o mais, pagkain pala ng mga anghel. Pero ang mga Israelita hindi marunong magpasalamat. Hello? Puri natin ang Panginoon. Ano ba? Buhay ka ba? And buhay ba kayo? Amen? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? So, ang sabi dyan, sa Psalms 105 verse 40, the people asked, and he brought quail and satisfied their with bread of heaven. So, sabi niya, Panginoon, nagsawa na kami itong mana na ito. Ang kami hindi nagsasawa, pero ang mga taong lekramo doon, lagi po nagreklamo, murmur, complain. Hindi kalooban ng Diyos na bagulbulan ka sa Bisaya pa. Bagulbulan. Ano sa Tagalog ng bagulbulan? Murmuring. Lagi pong bagulbul, lagi pong nagreklamo. Lagi pong nagreklamo. Walang pasalamat sa Diyos. Hindi naman kami nasiyahan itong mana na ito. Gusto naman namin at karni. Sabi naman ng mga lingkod ng Panginoon, nagsawa na sa karni, sa mana. Bigyan mo na sila ng karni. O sige, paulanan ko sila ng karni. Nagpaulan ng Panginoon ng karni ng pugo. Pugo yung ano po yun. Di ba? Paano pong biyaya ng Panginoon? Hallelujah! Pinapaulan lang niya ang pagkain mula sa langit. Amen? Pero sila hindi pa rin marunong magpasalamat. Marunong ba tayo magpasalamat sa Panginoon? Pagkapan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 At ano sabi dyan? Unsatisfied with the bread of heaven. Bibigyan sila para masiyahan. Pero para masiyahan sila, hindi marunong magpasalamat. Bagul-bul pa rin sila. Reklamo. Dahil sila, reklamo, sila lahat ay nabaon sa bukas. Patay sila lahat. Kapag ikaw, reklamador ka, nagreklamo kay pastor mo, alam ko na yung sinasabi ni pastor, ikaw pwede mo tayo dito, magtuturo ka lagi. Hello? Linggo, turo tayo din. Parang ulit. Ulit ko turo ko. Iba naman tapos ako, di ba? Wala pa natin ang Panginoon, praise the Lord. Hallelujah! Amen! Wala pa natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan mo! Praise God. Yan na kailangan unawahan natin. Oh, praise God. May protesting na tayo eh. Praise God. Wala pa natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen. Hallelujah! So, ang sabi pa? Oh, sa John chapter 6 verse 51, ang sabi ng Panginoon, I am the living bread. Ako ang buhay na tinapay which came down from heaven. Ang
Panginoon, siya ang buhay na tinapay. Hindi lang mana, kundi siya mismo ang nagkatawang tao, buhay na tinapay. If any man eat this bread, kung sino po ang kakain ng pagkain ito, sabi ng Panginoon, na tinapay, he shall live forever. Kapag kakainin mo ang tinapay ng Panginoon, mabubuhay ka ng walang katapusan. Sabi naman ng Panginoon. Walang katapusan. And the bread that I will give is my flesh. Grabe. Maging kanibal tayo, kanibalism. Kakainin natin ang Panginoon. Ubus ng Panginoon. Kanibalism ka ba? Kapag pumunta ka doon sa mga kanibal, sa mga Afrika, mga kumakain ng tao, kapag inilitsyon mo talaga nila yun. Doon sa bundok, pumunta ka doon sa kabundukan, kapag nakita ka, puti-puti ito, bagong tao nito, inilitsyon mo natin, masarap daw, ang tao. Ano po, masarap po, sabi mo masarap po. Pero sabi ng Panginoon, kapag kumain tayo ng tinapay niya, ay mabubuhay tayo na walang hanggan. At ang tinapay niya ay ang kanyang laman. Kakainin natin ang Panginoon. Ubus ang Panginoon. Diba? Diba? Ano sabi niya? Praise God. Ano sabi niya? And I will give for the light of the world. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin, para mabuhay ang lahat ng mga tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Para mabuhay ang lahat ng mga tao, kailangan mo ang kainin ang laman ng Panginoon, ang tinapay ng Panginoon para tayo mabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mo ba kainin ng Panginoon? Hindi mo kasi ito sa akin. Pero sabi ng Panginoon, pinakain niya ang 5,000 sa limang tinapay, 2 isa, nag-multiply. Hindi ka naubos, mayroon pang 12 basket. Ibig sabihin sa aming sa kapaganin, 12 kain. 5 isda. 2 isda, 2 tinapay, 12 kain. Ibig sabihin, kaya ng Panginoon mag-multiply ng blessing. Kapag nakinig ka, kapag kainin mo, kaya namin bubusugin ka ng Panginoon. Kaya bumultiply ang ating Panginoon. Hallelujah! Pinakain sila. Amen? Ano sabi diyan? Pinakain sila. Akala ng mga tao, palagi na tinapay. Kaya gusto naman, libo-libo susunod sa akin. Okay ito Panginoon, hindi ka tayo magkatabaho dito. Kaya pag-multiply ng Panginoon. Nakakaroon ng Panginoon, kabukmanisan. Ang 4,000 ulit, pinakain niya ulit na 7 tinapay. Pinarami niya. Ang 7 tinapay. Praise God. At isda, pinarami ng Panginoon. Ngayon, akala nila, ulit, tinutukoy niya ang kanyang katawan, ang kakainin natin. Hello? Palapakan natin ng Panginoon. Para tayo mabuhay na walang hanggan, kakainin natin ang kanyang katawan. Kanibal ba ito? Mag-Kristiyano yan, tumana, kanibal yata yan, kakainin ng katawan ko. Ano, kanibal ba tayo? Kumakain ng tao. Hindi mo yun, ang ibig sabihin. Hindi literal yun, spiritually speaking yun. Amen ba? Hindi tayo kanibal na kumakain ng tao. Spiritual yun. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Dahil ang sabi po, praise God, ang sabi sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. In John chapter 10 verse 7, I am the door of the sheep. Yun ay puro pong spiritual yan. John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Mabuti siyang pastor. Ako hindi mabuting pastor, ang Panginoon siya pinabuti. Di ba? Yan po ang taas natin ng Panginoon. Ang sabi niya, I am the resurrection of the life. Ako ang
nabuhay na maguli. Kaya kapag lalapit sa Panginoon, mamatay ka man, mabubuhay ka. Amen! Hallelujah! 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 Ang sabi niya, sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Spiritual pa rin yan, siya ang daan. Katotohanan at buhay. John 15 verse 5, I am the vine, siya ang puno. At tayo ang mga sanga magbubunga. Amen. Sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega. Spiritual pa rin siya ang una. At ang muli palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 So, kinausap niya kanyang mga alagad na siya nga. Kaya kung hindi ka lalapit sa Panginoon, hindi ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil siya lang ang buhay na walang hanggan, wala pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And John chapter 6 verse 53, and Jesus said unto them, Verily, verily I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban kakainin ninyo ang laman ng anak ng tao. Kanibal ba kayo talaga? Oh. Ano? Hindi kanibal yan. Spiritual yan. Ibig sabihin, ang drink his blood. Aswang ba kayo? Vampira. Iinumin ang kanyang dugo. Makainin! Kanibal. Pagkatapos, inumin ang dugo. Uy, aswang. Okay. Vampira. Kisip ng dugo. Hindi naman tayo. Spiritual speaking yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? Ang sabi naman, you have no life in you. So, hindi tayo aswang o kanibal. Spiritually speaking, na ang mga salita ng Panginoon ating sundin para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Dahil kung hindi natin nagapin ang salita ng Panginoon, wala tayong buhay. Hallelujah! Ang sabi niya sa verse 54, Whoso eateth my flesh, kung sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, hath eternal life. So, hindi tayo vampira aswang, ha? Spiritually speaking mo, ang kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, and I will raise him up the last day. Bubuhayin kung sinabi. Buhay natin ang Panginoon. Hallelujah. Nalala ko, mayroon tayo na-convert na aswang, si Romy Aswang, doon ko sa PEC. Nakausap ko mismo. Alam mo, Pastor, gusto mo mapatuloy siya sa simbahan. Talagang nung akong aswang, kumakain talaga akong tao. Pero, alam mo, lumabas yung ang ibon sa katawan dahil yung pinag-pray niya, ako may pasurumpan. Lumabas yun, pinag-ikot ako, lumabas. So, nagkahanap ko siya doon, nawala na. Ganda rin sa dito mga patay. Sabi niya, kumakain talaga sa tao. Pero lumabas na ang ibon sa kanyang pagkatao. Hindi na siya naging aswang. Salita naman ng Panginoon kanyang kinakain. Pero ang problema, sabi niya, alam mo, buong pamilya ko aswang. Mula sa tatay ko, hanggang mga kapatid ko ang nalulunod. Aswang ka ka? Naniniwala ka ba ng aswang? Totoo talaga yan. Dahil sinabi sa banang kasulatan, yun ang mga witchcraft. Pero, kapag hindi ka napinig na salita ng Panginoon, aswang ka. Grabe. Aswang ka talaga. Kapag hindi ka napinig na salita ng Panginoon, maging aswang ka. Oh, di ba? Saan ka mabasa yan? Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, ang sabi niya, ang paghandog ay hindi mabuti. Mas mabuti ang pagsunod. Dahil ang pagrebelde, ang hindi pagsunod, ay kasalanan ng aswang. At kasalanan ng mangkukulam, kasalanan ng mga manggagaway, kasalanan ng mga mapatiapid, kasalanan ng mga matitigas na ulo, kasalanan ng isang pasidususan. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, pinakinggan mo ngayon salita ng Panginoon, aswang ka talaga.
O, di ba? Totoo may aswang yan eh. Nakausap ko yung gusto may aswang. Kumain talaga sa ng tao. Alam niyo po ka, ang sabi niya, nung ako nag-aswang, kung gusto ko ang tao, titigan ko lang yan. Ikaw, sunod ka dito sa akin. Dahil kakainin kita mamaya ng bihi. Susunod. Sabi parang, may hindi, susunod na siya. Parang lubog ko lang. Susunod sa kanya. At kakainin niya daw pagkagabi. Gabi niya kinakain. So, totoo po. Totoo yan. Hindi po nagbibiro ko. Sabi niya, hinahanap ko yun sa isip. Dali ko siya dito papagat ko eh. Ang sabi niya, ang dami na kinain niya na tao. Pero, sa mga mag-usap, pinatawad siya ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit anong kasalanan mo, kapag kinain mo ang salita ng Panginoon, matatagad ka. Hallelujah, hallelujah. Alam mo, para lumabas ang aswang sa kanyang tiyan, ng ibon dito, ano ginawa sa kanya? Pinakain talaga siya ng salita ng Diyos. Kahit ano rin yun, ay hindi lumalabas. Anong ginawa ng kapatiran, no? Yung Biblia, kinuha mga kapatid. Sabi niya, Lord, pasensya ka na Panginoon. Pinong kagalit, iralit mo noon. Binulit ang Biblia, pinakait sa subok. Naluwa ang aswang. Hindi yung salita ng Panginoon pala, kainin mo. Kailangan mo namnamin mo ang salita ng Diyos. Hello? Kaya kinakailangan memorize mo ang salita ng Panginoon sa isip at puso mo para lumabas ang aswang dyan! Lumabas ang demonyo dyan! Para lumabas ang pagkaligid ka ng kasalanan! Lumabas yan! Kapag kainin mo ang salita ng Diyos! Walang malang lang ating Panginoon. Totoo po yun. Kaya nga sabi na po yung kakainin mo ang salita ng Panginoon. O hindi na yung kabinal, hindi na yung aswang. Kailangan yung spiritualist speaking na. Kaya kailangan memorize yung salita ng Diyos. Ano sinabi sa Psalms 119 verse 11? Thy word have I hide in my heart that I might not sin against thee. Ang iyong mga salita ay pinubli ko sa aking puso upang hindi ako magkakasala. Psalms 119 verse 11. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Nandiyan na ba kayo? Marami po nilanda ko kasi marami akong niluto. Kaya lang, tanghal na. Masarap ka! Oo. Masarap ka niluto ko. Okay, napagano mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Amen! Dahil na sabi ng Panginoon, nagdagat na natin. Kasi masarap eh. Ang sabi dyan, John 6 verse 6, ang sabi ng Panginoon, from the time many of His disciples went back and walked no more with Him. Tandaan natin, makinig kayo. Kapag kinakain mo ang literal na pagkain, hindi spiritual, matitisig ka. Lumalayas ka. Yun ang mga tao. Tuwing anniversary, narito, marami din away. Pag walang anniversary, wala sila. Pero kapag narito kayo, hindi kayo kumakain ng literal na pagkain. Kaya spiritual gusto niyo, magpatuloy ko sa Panginoon. Para din ang Panginoon. Amen ba? Hello! Yan po totoo! Ang gusto na palaging mabundan ang kanyang tiyan at kanyang buhay dyan palagi, ay matitisurin yan! Hello? Matitisurin yan, pero ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, sabi niya, kayong 12, aalisin ba kayo? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pumunta? Ikaw ang mga may buhay na wala hanggan. Kakapit kami doon sa'yo. Kakapit kami sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kayo. Narito kayo. Kapag tumanggap kayo ng ano, di ba, salamat sa Panginoon. Kapag tumanggap kayo ng bigas, salamat sa Panginoon. Madudog sila talaga kung wala. Kaya ko ng simba dyan. Yan, mga taong kumakain lang ng literal na pagkain. Kailangan natin ng spiritual. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Yan ang gusto ng Panginoon. Ang mga hindi matitisurin, ang kinakain ng salita ng Panginoon para lumalaya sa aswang dyan sa buhay mo. Hindi lumalaya sa aswang sa buhay mo, ang mga demonyo dyan, mga tumukulit sa'yo, demonita. Diba? Ayaw mo. Hindi mo kinakain sa salita ng Panginoon. Kinukulit ka. Pinapatulog ka. Gusto ng Panginoon.
Hoy! Gising ka! Amen po rin ng Panginoon. Dahil sabi mo sa mga kasulatan, Matthew chapter 5 verse 6, mapalad ang nagugutom at nauhaw sa katuwiran ay pasyakan ng ating Panginoon. Kapag nagugutom ka at nauhaw sa katuwiran ng Panginoon, paligayahan ka ng Panginoon. Dahil ang kaharian ng Diyos hindi pagkain lumin. Kung nag-away-away ka, hindi pa-away ng pagkain, ayaw ko yan. Bakit ba sa kanya dito? At sabi ng Panginoon, hanapin mo ang pagkain spiritual. Hindi ka matisod at masisiyahan ka. Amen. Wala pa ka na ng Panginoon. Sa Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness through the Holy Ghost. Hallelujah. Salamat po, I want the Holy Ghost para kasiyahan ako. Eh, kahit kaya palagi, ang kinahin niyo dyan, nagugutom ka. Pero kapag makainin ka ng Panginoon, masisiyahan ka talaga. Only God can satisfy our soul. Kaya nasabi niya, only Jesus can satisfy my soul. So, nandito ba kayo? O masarap na niluto ko eh. Oh. Amen? May pinagbit dyan. Hindi litson. Gusto ko litson. Ay, naku, mamahinga ka talaga yan. Oh. Di ba? Sa lahat masandaan, gusto niya hanap ng litson. Eh, kapag kumain ka ng litson, mamaya-maya, mamahinga ka. Ben, hirap na hirap ako huminga. Oh. Praise God. Ano sabi niya sa John 19 verse 13? Ano sabi ng Panginoon? When they came to Jesus, saw that he was dead. Hindi talaga pa kayo na. They break not his wings. Hindi po binabal. Kasi ano namatay yun sa kaugalian ng mga Romano, pinagbali-bali ang mga buto. Pero ang katawan ng pwede pinagbali-bali. Masabi niya, verse 34, but now the soldier with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Nung tinusok kanyang tagliran, lumabas ang tubig at dugo. Lumabas, umagos ang tubig at dugo. Dugo at tubig. Oh. Ano layunin niya na lumabas ang tubig at dugo? Kailangan mo inumin ang tubig ng Panginoon para mabuhay ka. Inumin mo ang dugo niya para mabuhay ka rin para kwento ng Panginoon. Spiritually speaking yan. Eh ba? Yung mga ginanang tayo, wala aswang tayo, okay? Hindi tayo aswang. Tayo ay bagong nilalang. Di ba? Ano yung bagong nilalang? Saan ako mabasa yan? Kasi kang Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka nang nilalang ng Panginoon. Tinusok ang kanyang kagiliran, lumabas ang dugo at tubig. O tubig at dugo lumabas. Ano ang purpose doon? Ang purpose doon para inumin mo. Amen? Oh, pamuli na lang. Praise God. Yan, huling luto ko na lang. Oh, gusto niyo ba? Oh, yan ang huling luto. Yan, pinakbit yan. Masarap yan. Praise God. Yan, sinasabi yan. Oh, sabi dyan. For there are three there record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Sa langit, mayroong kong listahan na ang Ama at ang Salita at ang Espiritu Santo. Sa lupa, mayroong listahan na nagpatotoo. Ang Espiritu, ang tubig at dugo. At ito ay isa lang. Hindi tatlong Diyos. Isang Diyos lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Kailangan mo ang tubig ni Jesus Christ. Kailangan ang dugo ni Jesus Christ. Ano ang application niyan sa dugo ng ating Panginoon? Magsisi ka ng kasalanan mo. O kapag magsisi ka ng kasalanan mo, natanggap mo at nainom mo ang dugo ng Panginoon. Dahil ang tunay na pagsisisi sa Diyos natagpuan. Tandaan niyo po, the real and true repentance, it is the gift of God. Only God can give you a gift of love. Kaya kailangan matanggap mo ang dugo ni Jesus Christ. At meron din ang kaniyang tubig. At ang tubig
ay real yan. Kailangan ka ba matugnawan, malubog ka sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad ng iyong kasalanan. At kailangan mo ang pangalan niya upang mapatawad. At ang dugo ng Panginoon ang kasama doon na magpatawad sa iyo kapag may pangalan. Dahil ang pangalan ni Jesus Christ ay magpapatawad ng iyong kasalanan. Dahil siya lamang ang makapagbigay ng kapatawaran. At yan lamang ang pangalan ng makapagbigay ka sa atin. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas sa pangalan lamang ni Jesus Christ. Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 12. Palakpakan din ang Panginoon. Hilig po tayo na. Amen. Amen. Natapos na ang luto ko, kaya kakainin nyo na. Amen. Kain nyo na? Are you ready to eat? Amen. Para makain nyo ay magsisisi tayo. Para mainom nyo ang tubig ng Panginoon, magsisisi ka lubos sa Panginoon. Sabihin ko, Panginoon, gusto ko makainom ng tubig mula sa iyo upang hindi na uhaw. Lord, gusto kong kumain ng tinapay mo po para hindi ako magugutom. Hallelujah. Gusto ko po, Panginoon, ang Diyos mo. Yun ang dugo ng yan po ay kapatawan ng kasalanan at ang pagsisisi ng aking kasalanan. Kailangan natin lumapit sa Panginoon, kaibigan, kapatid. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am, Lord. Here I am, give me the Holy Ghost. In Psalm 181 verse 10, open thy mouth and I will fill it. Hallelujah, bukas lang yung bibig. At hallelujah, punuin ka ng Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, kaibigan, kakilang Diyos. Mapagpalang Ama, dumidulog kami sa iyo, O God, Lord. Lumalapit kami sa iyo po, Panginoon, ang nakikinig na iyong mga salita. Susunod at ibukan nila ka ng bibig. Patawarin mo sila, painumin mo sila ng tubig na nagbibigay buhay. Pakainin mo sila ng tinapay na nagbibigay buhay, Panginoon. Ngayon tinapay iyo po, Panginoon, Lord, laman. Hallelujah, hallelujah, ang buhay po, Panginoon. O God, ay ang iyong banal na dugo na magbigay ng kapatawaran at kagalingan at himala at kalakasan. Hallelujah! Lilinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Lilinisin mo kami, hallelujah, ng iyong kapangyarihan, Espiritu Santo, Panginoon, Lord, hallelujah. Baguhin mo, Panginoon, sila. Baguhin mo kami, Panginoon. Patawarin mo sila, Panginoon, Lord, hallelujah. Ikaw lamang po, Panginoon, makapagbigay ng kasiyahan, only you, God. Only you, God, that can able to change their life, O Panginoon, Lord. Change their attitude, change their mind, change their heart. Palitan mo ka ng pusong matigas na maging pusong laman, na maging masunurin sa iyo. Palitan mo ka ng Espiritu, Panginoon, rebelde, na maging masunurin sa iyo upang maligayahan sila, upang masiyahan sila. Hallelujah! Hearken our voice, O God, Lord God of Israel, Shaddai Adonai Emmanuel, hallelujah. Hallelujah, Yahweh Shaddai, hallelujah. Yahweh Adonai, hallelujah. Yahweh Mapika, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yahweh Kadesh in the name of Jesus, hallelujah. Yahweh Kadosh, hallelujah, the Holy One of Israel in the name of the Lord Jesus Christ. Dakilang Ama, Panginoon. O God, dumudulog kami sa iyo. Pasiyahan mo sila. Paligayahan mo kanilang kaluluwa, Panginoon. Open their heart. Forgive them, O God. For, hallelujah, the goodness of God, lead it to, hallelujah, repentance unto the Lord. Ang kabutihan ng Panginoon magdala sa iyo sa pagsisisi ng ating mga kakulangan pagkamali sa Panginoon. Gusto mo ang buhay? Kailangan mo magpakumbaba sa Panginoon. Gusto mong kapayamanan? Hallelujah, magpakumbaba sa Panginoon. Gusto mong karangalan? Magpakumbaba ka sa Panginoon. Matakot ka sa Diyos, sabihin mo, Lord, hallelujah, I am nothing, O God. Without you, Lord, we are nothing. Without God, we are nothing. Oh, hallelujah, yes, hallelujah, receive the Holy Ghost, hallelujah. Receive the Holy Ghost fire by the name is God. Give them the Holy Ghost by the name is God. Give them the Holy Ghost and fire by the name is God, hallelujah. Give them satisfaction of their soul by the name is God, hallelujah. Sakala malaya sakiya. Haya malaya sakaya sakiya ya sakala malaya. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, makapagbigay ng kasiyahan ng kanilang kaluluwa, Panginoon, right now. Give them a satisfaction to their souls.
as we pray to you, Lord. Hallelujah, as we pray to you, Lord. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang pamilya na maglingkod, nawa, hallelujah, ay hindi na maging high blood. Hallelujah. Si Sister Elsa Munyo, para hindi ka na maging high blood, sister, kailangan mo ang dugo ng Panginoon. Kaya kailangan mo ang tubig ng Panginoon. Tinuro natin yung nakaraang linggo ang tubig. Uminom ka ng maligamgam na tubig. Hallelujah. Tuwing umaga, 4 na baso, maligamgam na tubig. Dakilang Diyos na pagpala naman. O God, alisin mong high blood niya po, Panginoon. At ang high blood, hallelujah, maalis ito. Siyempre na ito, amen and amen and amen, hallelujah. Let us pray to the Lord, pray to the Lord, pray to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, I bless Panginoon, Lord. Hallelujah, si brother po, Panginoon, Lord. Hallelujah, deliver kiss in Jesus' name. In Jesus' name, bless my Mr. Kati, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, bless Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Bless him po, Panginoon, in the name of Jesus. Bless him po, Panginoon, Lord. Hallelujah, bless Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Bless him in the name of Jesus Christ. Bless him in the name of Jesus Christ. Hallelujah, bless him in the name of Jesus Christ. Bless, hallelujah, in the name of Jesus Christ. Bless him, hallelujah, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, bless him po, Lord, hallelujah. And amen and amen, bless him, Lord, hallelujah. Pray, pray, hallelujah. We are not here to entertain our body, but we are here to worship God, hallelujah, amen and amen, praise God, hallelujah, bless him, Lord, hallelujah. Hallelujah, bless him, Lord, hallelujah, in Jesus' name. Bless him, Lord, hallelujah, in Jesus' name. Bless him, Lord, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, Lord. Bless him, Lord, 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 L